mas maliwanagan ang taong Okay. bayan. Natatandaan mo ba kung anong taon mo na-meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah, I remember 2012. Oh. Yung first 2012. time. 2012 yon. So like, in their house, dinala ako ni Tony Boy sa bahay nila. Oh. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street? Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012. First time Alam yan. mo, 2012 okay. or 20. Basta 2012, 2013 yan. Pero I think 2012 yan. Napaka-memorable pala ng year 2012 kasi kung napasubaybayan mo yung PIDEA leaks, di ba? Doon sa POP and OPOP na witness din ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay nagpupulburon kasama si Maricel. 2012 yon, March yun. Ay, oo, no? Ay, oo, na-connect talaga ngayon. Naku, lahat ng mga pangyayari, konektado. Ni-reveal ni Maharlika. I think all people know about the PIDEA leaks, di ba? 2012 din yun. Tulamar, tama ka at kasi mainit na talaga ang apoy. Mainit na talaga ang apoy kahit binabaha. Kahit binabaha sa Malacanang, mainit ang apoy. At hindi ito mawawala ang apoy na ito, ma-stop ang apoy na ito kung walang mga taong magsasalita, 'di ba? So parang konektado, no? 'Di ba? Parang konektado. 2012 nagkita sila ni Bongbong Marcos sa bahay ni Bongbong Marcos. Tapos yung sinabi ni Agent Morales, 2012 din 'yun. Hala, nako. Nako, alam nyo ang mga tao mahilig mag-connect sa mga incidents, marunong silang connect the dots kung pwede. Ay, parang konektado ang mga incident ngayon. Tony Boy Florendo, partner niya, asawa ni Don Suda si Anton Lagdameo. Pamangkin ni Tony Boy Florendo si Anton Lagdameo. Oh, sabi ni Tolamar Racuz 20. Nako. Itong pala si Cathy Binag ay isang born again Christian. Isang Christian pala itong si Cathy Binag. So knowing mga born again Christians, alam mo naman, 'di ba? Grabe yung dedication nila kay Pangulo sa ating Panginoon. So they're telling the truth, 'di ba? Ay nako, let's continue mga kabibig. Parang marami pang ibubuga itong si Cathy Binag. Natatandaan mo pa ba? Kunyari lang, madam, nasa korte tayo. Natatandaan mo pa ba, Miss Cathy, kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner, Tony Boy Florendo, sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi, the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung reklamo sa akin. May mga pictures ka. Yes. So okay. parang marami siguro, ako. Pero hindi ako ma-post kasi. Alam mo. Hala, may mga pictures. Ito kaya ang sinasabing puting ahas ni Maharlika? Ito kaya ang nagbibigay impormasyon kay Maharlika? Pero sinabi ni Maharlika na hindi niya kilala ito, tapos na nakausap lang niya sa Facebook kasi naglabas ng saloobin. Pero sinabi niya may mga pictures sila. I'm sure itong si Cathy Binag, posible nagsikreto itong nagkuha ng video, nagkuha ng picture. No, ito kaya yung babaeng kumuha ng video ni Bibiing habang sinisinghot. Ay, I'm just having a wild imagination right now na posibleng si Miss Cathy Binag ang nagmamay-ari ng video. Ay hindi ko alam, parang nako, biglang ang dami nang nasa isip ko ngayon, 'di ba? Parang my mind is connecting the dots na. Connecting the dots na, 'di ba? Sabi niya may mga video siya, mga video pictures, 'di ba? Na kung saan my God. Nako. Nakakatakot, no? Nakakatakot talaga 'to eh. Mahirap gibain ang isang buhay na ebidensya. Marami siyang USB na ikinakalat na raw niya. Hala, may USB? So it means, anong laman ng USB? Mga photos, mga videos? Hala ka. Naku po. Ito na. Let's continue mga kabibig ha. Marami siyang pasabog. Go.
I see. Pero siguro later on, no, baka pwede nating i-post yan. At hindi Mahanap, tayo ready. Oo. Yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang Ngagva? Okay. Ako kasi, hindi, ko medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, sa alta. You know what I mean? Alta-altahan. Alta-altahan. Kasi, palagi akong nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Charot. Hindi. So, alam mo, ibalik mo kami doon. Gusto kong marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na, first time mo yon na nakapasok sa bahay. First time, no? So like, nung pumunta kami, in-invite daw, ganyan. So we went. So, alam mo yon. So, nandun yung mga friends, di ba? So, dun ko na first na-meet yung sila, si President Bongbong, then the wife. Pero, hindi ko agad na-meet. Kasi, pagdating ko, nawiwiwi na ako. Okay. Nawiwiwi ka? Oo. So, I need to, kailangan ko magbanyo. So, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, sabi niya, okay. So, parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos, nagsirar ako. So, paglabas ko, wala siya. So, parang saan ako pupunta? So, then, nakita ako, naglalakad si First Lady. Papunta. Nakita niya ako. Tapos, sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Do you want? Anong do you want? Hala. May in-offer? Do you want? Hala, mga kabibig. Ano yung do you want? Hala, may in-offer. Kasi nagkita sa... Kalirki itong mga revelasyon niya. Uy, parang tumaas yung balhibok ko. Niya, do you want? Anong do you want? Ano ang in-offer ni Lisa? Sabi niya dito, Lisa Marcos daw. Nagkasalungat sila sa paglabas sa toilet. Toilet, di ba yun? Sa comfort room. Tapos, hi, who are you? Ang arte? Hi, who are you? O, ganun. Tapos, makilala ni Lisa na siya, kasama siya ni Tony Boy. Okay. Do you want? Do you want? Anong do you want yan? Do you want me? Do you want you? Or baka, do you want some snacks? Do you want some drinks? Kasi mahilig siya champagne, di ba? Baka nagdala si F. Elisa ng champagne papuntang toilet. Uhaw na uhaw ako. I need to go to the toilet. Please, excuse me, I need to go to the toilet. Ganun. I will bring my champagne. Tapos, baka alam niyo na, di ba? Yung kina-cheese escudero na kinuha niya ang champagne. Baka dito, do you want my champagne? Baka ganun. Diba? Baka itong si Kathy Binag ba na uuhaw? Baka nakita ni F. Elisa na uhaw si Kathy Binag kasi galing sa toilet na iihi. Diba? So baka nagdala siya ng champagne. Alam mo naman, very hospitable. Kasi bahay nila eh. Nagpunta sila sa bahay ng mga Marcos. So baka very hospitable. Knowing Filipinos are very hospitable. Diba? Alam mo naman, hospitable tayo. Baka nagdala siya ng champagne. Who are you? By the way, I'm Kathy Binag. Kasama ko si Tony Boy. Do you want? Baka ganun. Do you want? Baka ganun. Baka nagdala ng champagne. Mahirap naman, di ba? Kailangan talaga i-offer mo ang high class na champagne. Pero hindi yung 29 pesos na bigas. Mahirap naman. Do you want kadiwa bigas? Di ba? Hindi naman pwede i-offer mo ang 29 pesos na bigas. Kakain kaya ito si Kathy Binag. Di ba? Do you want? Sample. Do you want champagne? Ganon. Or do you want 29 pesos kadiwa bigas? Mga ganun. So, let's continue ha. Alamin natin kung ano ang in-offer. Sabi dito ni Phil Shell, baka Polvos Ron talaga i-offer. Ano kaya? Sabi na iba, baka
Johnson's baby powder. Sabi ni Phil, do you want Johnson's baby powder? Uy, baby powder, ano ba yan? Bakit mag-retouch ng mukha? Ano ka ba? Baka caviar. O baka nga, kasi mayaman sila, baka caviar, di ba? Let's continue mga kabibig, ha? Anong pala mag-offer? Do you want? Ay, do you want? Ang galing-galing, no? Dapat gamitin na ang mga words. Do you want? Ay, ang arte. Ano kaya in-offer? Ay, okay, let's continue the offering. Okay, ito na. Oo, sabi ko, do you want? So sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, no, sorry, I don't do that. Tapos sabi niya, hold on to that. Sabi niya, do you want? So, ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba, parang hi, yung ganyan, jolly. Yung ganon, nakasmile. Tapos, parang do you want? Ganon. Tapos, ako, pagtingin ko, kasi alam ko naman, na yung ex ko, ginagawa niya yun, diba? So, so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Hala! Uy, na-shock ako. Nag-offer ng polvoron. Hala, grabe. Do you want polvoron? Hala. Uy, grabe Sinabi talaga ni Cathy. Uy, yung pagsabi ni Cathy Binag ha, eksaktong-eksakto kung ano ang kanyang naranasan. Eksaktong-eksaktong statements kung ano ang sinabi ni F. Elisa. Insaktong-eksakto kung paano niya hinindian ang Johnson's baby powder. Hala, grabe. Sinawindang ako. Sa bahay nila sa bahay nila ginagawa ang ganung kabalastugan. Sa bahay nila nag-offer ng Johnson's baby powder. Sa bahay nila na ang bahay ng mga Pilipino ay sagrado. Diba? Buti na lang mahirap kami. Kasi kami sa Pilipinas, nire-respeto namin ang bahay namin. Ang sa amin, ang bahay namin ay bahay ng Diyos. Pero bakit sila sa Forbes pa nakatira? Pero binalahura nila ang bahay nila. Doon pa sila nag-singhot session. Doon pa ang offering na, do you want? Diba? Grabe. Hala. Uy, na-shock talaga ako Na-shock talaga ako sa sinabi ni Miss Cathy Binag. Kung totoo ito, it is a shocking revelation talaga. Do you want more? Baka sinabi, do you want more? Pero sabi ni Cathy Binag na, no, I don't do it. Diba? English talaga sila, no? Mayayaman kasi. Mga alta kasi, mga yayaman ba? English ng English. Kung tayo pa yan, sabihin natin, oy, bakit ka pumunta sa amin dito? Manghingi ka ng ulam? Ganun dali. Sa bahay ba? Anong ginagawa mo dito? Manghingi ka ng ulam. Lumayas ka. Hindi ba mga ganun? Pero sa kanila, iba yung ulam. Iba yung ulam, yung tinatawag nating katsubong. Katsubong sa mga Bisaya. Yung ang tawag doon? Yung starch. Diba? Ilabas yun na lahat ng ebidensya nanggugulo na sila sa Davao Farm, Jerry Ali. Oo, ano ba ang Bisaya? Ano ba? Grabe. Ang katsubong pala ang ino-offer ni Madam. Katsubong. Do you want? Katsubong. Tayubong. Do you want? Do you want? Do you want? Do you want? Tayubong. Do you want? Do you want? Do you want? Tayubong. Ganun ba? Diba? Hello, salamat. Let's continue the tayubong. Ito. Do you want tayubong? Tapos, so may bit-bit na siya na polvoron. Meron siya. May bit-bit? Grabe.
binibit-bit pala nila, no? Iba, no? Binibit-bit, antayubong. Lo, grabe. Ano siya, natatandaan mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Hindi ko pero hindi sa plastic. Oh. Okay. Hindi sa plastic. Nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang hindi ko alam kung stainless pa yun or ano. Pero mahirap naman kung plastic. Kasi mayaman nga, pero plastic, isinulot sa plastic. Uy, alam niyo naman mga mayayaman, social din mga gamit nila. Napaka-pobre naman kung plastic sinisidlan. Plastic ng udong, plastic ng miswa ang sinudlan. Hindi naman, dapat social talaga. Kasi mga alta. Iba talaga ang mga alta, no? Iba ang mga elitista, no? Simple lang. Do you want? Diba? Sa atin pa yan, yung mga benedictos dito, pa sila, magtago-tago pa. Kung saan sila nagtinda-tinda, pero sa kanila, sa bahay lang, parang basic needs. Grabe, ginawang basic needs. Ang, do you want? Diba? Parang, basic needs lang nila. Parang grabe naman to. Pero hindi sa plastic. Pero hindi gold, hindi gold. So anyway, kung sinabi mo, no, I don't do that, ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, why are you here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sabi ko, okay. Yes, sabi niya. Sabi ko, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang hindi naman takot, parang na-shock intimidating. ako. Parang na-intimidate ka. Parang switch of parang, alam mo yung switch ng ugali. Bigla, yeah. Oo. Parang sandali lang. Parang hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, di ba? Parang I don't know you guys. Parang, okay, fine. Na-invite and everything. Pero parang, I don't know. I don't sign up for that. Or hindi ko alam kung yung mga kaganapan, di ba? So, yun. So, parang na-change ang mood ni Lisa di umano after nalaman niya si Cathy Binag hindi gumagamit. Kasi yung una, very happy, very pleasant ang attitude ni Lisa towards Cathy Binag, and then Lisa I said, do you want? So kung si Cathy Binag ay nagsabing yes, I want that, enjoy, party, heaven, diba? Pero nung sinabi ni Cathy Binag na I'm not using that, hindi ako gumagamit ng ganyan, biglang nag-change ang mood ni Lisa daw, parang medyo nagalit. Kasi, and then why you are here? Kasi nakakasira ng kanilang party. Nakakasira sa kanilang heaven na heaven. At posible na itong si Cathy, baka nasa utak ni Lisa na, ay ito, baka insider to, baka i-report kami, baka kuha ito ng video, diba? Naku, delikado tayo nito. Kasi kung kagrupo nila itong si Cathy Binag at marunong suminghot, ay walang problema. Pero itong babaeng ito ay hindi suminghot, so parang nasa utak ni Lisa na I need to be very angry. Bakit siya nandito? Posibleng kukuha ito ng mga ebidensya na pwedeng mapasama sa amin. Eto na nga, nagsalita na siya. After nun, sinabi niya, why are you here? So after that, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon pa kayo ng conversation ni Lisa? Tapos yung narinig nyo, sakto nun, si Tony Boy is coming. Parang, hi. Sabi niya, Lisa, that's my that's girlfriend. Cathy, that's my girlfriend. Tapos sabi niya, wife. Nag-wife pa nga siya. Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi ako wife. Sabi ko, gano'n. So, syempre, diba, parang, hindi ako ayaw mo naman, syempre, baka may mga alta dyan, Teka lang, hold exactly. Kita. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, Yeah, hindi naman talaga ako wife, diba? Okay, but he is separated for 16 years before naging kami. Okay, for clarity. Malinaw tayo dyan. Hindi ako mga agaw. Okay, so bumalik ka na, magkasama na kayo ni Tony Boy. Yeah. Ano yun? May inuman ba? Ano ba yung nangyayari? Yes. Ano bang may inuman. Ganun talaga naman ever since. Inuman talaga sila. Tas yun, private. And yun nga, parang dun ko lang. Tapos parang I feel awkward na. So parang I let them be. Kasi hindi talaga ako makwento pag di ko close Parang nakaupo lang siyempre, ako. First time pa lang. Yeah, at saka even kahit na-meet na kita, hindi ako mag-a-approach, nahihiya ako. Ganun yung personality ko. Yan yung personality mo. Pero if you start a conversation, I'm confident naman. Pero yung hiya na parang
feeling close, hindi ako feeling close na tao. Kaya nga hindi ako lumalabas, hindi rin naman niya ako pinapayagang lumabas or mag-attend. Kasi sabihan niya nga, ako before na, huwag ka mag-attend ng mga ganyan kasi yung mga tao dyan, hindi yung mga totoo. In fairness naman, alam mo yun. Sinasabihan ka ni Tony Boy Florenda. Yeah, na huwag kang ano dyan. Kasi mga chismoso. Okay. So, bumalik na kayo sa table na yon. Sino-sino yung mga tao doon sa table na yon? Actually, it's not a table eh. We're just walking, tas sofa. Tas umupo lang ako doon, tapos sila nandun sila, nagkakwentuhan lang sila, ganyan, tas nagiinuman. Yan. Inuman sila. Nagiinuman. So, di ba, since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, what do you want? The pulburon. Nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at pumasok ka sa bahay nila na nagsisinghot sila doon? Oo naman, kasi sila lang nandun eh. Diba? Nakita talaga niya na sumisinghot-singhot sila. Diba? And this Kathy Binag ba, talagang detalyado, no? Hindi mo talaga hindi mo talaga masasabi na gawa-gawa lang niya ang lahat ng mga sinasabi niya. Kasi feeling ko talaga, mga kabibig ha, talagang itong si Kathy Binag, parang parang tawag dito, parang nakita niya na sobra na ang ginawang kabalastugan ng mag-asawang ito. Lalo na kay VP Sara. Kaya it's time for her to speak up. Ang problema ngayon, I think manganganib talaga ang buhay ni Kathy Binag. Pero sabi naman ni Kathy Binag, hindi siya natatakot. Kasi ang Panginoon ang unang instrumento na sasagip sa kanya. Napaka-grabe yung faith sa Panginoon. No? Kaya, she has the confidence to speak the truth. Sabi ng iba, ay nako, bayaran na naman yan. Binayaran niya ni Duterte. Ito na naman tayo. Duterte na naman. Si Duterte na naman ang may kasalanan nito. Binayaran niya ni Vic Rodriguez. Malaking bayad niya eh. Halata namang binayaran pagmumukhang babae. Gano'n naman sasabihin nila. Diba? Naku. So kabibig, ano ang yung reaction dito? Vloggers, nga, pag-book first class. Ibang innocent siya. Friends sila. Hanampak ay ni mga Marcos from Ella Vlog. Labas na resibo puro Hershey. Kwento-kwento pa. Sabi ni Marites Labrador. Sabi ni Marites Labrador, dahil ilabas na daw ang ebidensya, wag nilang pakwento-kwento. Natural, dahil kwento talaga ni Kathy, dahil kung ano ang kanya experience. When hindi naman pwede niya videohan ang kanya experience na, hi everyone, hindi naman pwede i-vlogging ni Kathy, dahil, hi everyone, do you want? Hindi naman ganon si Kathy, dahil kung ano ang na-experience ni Kathy that time, ay kanya ni-narrate, share sa atin. So, depende yan talaga dahil kung maniniwala tayo or hindi. Kasi hindi, 2012, hindi pa uso ang vlogging dahil. Kung uso pa ang vlogging dahil, baka vlinag na ito ni Kathy. Baka noon pa, ay talagang nabulgar na. Diba? Diba mga kabibig? Talagang nabulgar na. Pero ito, si Kathy, every action, every words that will come out to her mouth, she really stand on it. Firm decision na, nangyari to, nakita ko to, na-experience ko to, she offered me. Diba? Mayo SP daw po, wait nyo na lang. Sabi ni Help Ziba. Yan ang kwento nga, yung kwento na yon ang resibo. Pwede naman, di ba? And I think tatanggapin ito ng husgado. Di ba? Kasi tao ang nagsalita. Di ba? The story is the receipt from Isaiah 28. Yeah. Hindi siya vlogger. Hindi po siya vlogger. What I mean po, 2012, kung uso pa ang vlogging noong 2012, ang talagang gusto ni Kathy Binag na mag-vlog at siraan itong mga taong ito, talagang ginawa ng vlogging niya. Pero we don't know, no? Baka may nakuha siya mga snippets, pictures, photos, videos na baka ilalabas niya later on. Ay, maghintay na lang tayo sa development nito. Kasi alam ko, tayong lahat mga lebak-lebak with evidence. 150 USB daw pangga kabibig. Hala? Merong 150 USB daw na nakahanda ng i-release ni Kathy Binag.
Naku, bakit pa nagsabi si Kati Binag na may USB siya? Baka naman lalo may ligro ang buhay niya. Di ba? Ito na. Let's continue, mga kabibig. Parang tas ako, parang sabi ko pa nga, ayoko dito. Sabi ko, ayoko dito. Sinabi ko kay Tony Boy that time. Tapos, sabi niya, oh, I'm sorry. Kasi bago lang kami. So, parang sabi ko, okay. I'm sorry. Sabi niya, okay, sige, alis na tayo. Sabi ko, can we just leave? Kasi I have kids. Alam mo yun, then I have a brother na naging drug addict. So, I'm very sensitive with alcoholism and drugs. I'm against it. Oh, may bad experience ka. So, yes, talagang nasira yung family ko. So, parang, even with Tony Boy, like, yun yung rules ko sa kanya. Sabi ko, kasi nung nagde-date kami, nung nag-start kami, 3 months, tapos parang, nahuli ko na ginagawa niya nga, tapos nagalit pa ako and everything. Sabi ko sa kanya, I don't think it's gonna work. Kasi kung maging magkaibigan na lang tayo, kasi parang hindi ko to kaya. Kasi it will, parang, kung hindi mo kaya matanggal yan, saka matanda ka na, kapag kunwari, ginagawa mo pa rin to, pag may nangyari, tas kasama kita, katabi kita, matulog, ako sisisihin ng mga anak mo, ng family mo, wala naman akong alam, and I don't do that. Hindi po malinis ang buhay ko. Hindi rin naman ako masama, wala akong krimen or anything, but, di ba may boundaries Parang, in any relationship, yun yung gusto ko. Parang, kaya nga, I'm very blessed to have, like, wonderful kids. Diba? Siguro yun lang na yung binigay ng Diyos sa akin. Kasi, kung meron akong mga maling nagawa sa buhay ko, is, ayoko lang talaga yung bisyo. Kasi, sa totoo lang ha, Maharlika, I find it super, super kabobohan and stupid na nagtitake ka ng drugs. Anong mapapala mo dyan? You know? Parang, anong makukuha mo dyan? Parang nag-change kaya yung attitude, yung thinking mo, kaya, spontaneous mag-decide. Kitang-kita ko yan. Kapag parang pagtitrip, bigla lang magde-decide, mangbubuli. Ayoko niyan. Gawin mo to. You know, parang ganon. So, parang manunutok ng baril, manununtok, yung parang mang-i-ins mo to. Like, mood bipolar. Swings. Mood swings, bipolar disorder, parang ADHD na malala. Hindi ko alam. Nothing against praning. ADHD Pero I mean, praning. Super praning. Pinagsama-samang iba't ibang klaseng mental illness. Yes. So, it's not really good. Parang, hindi, you know, I've been in that relationship for 10 years. Nagbago siya nung kami. Kaya nga feeling ko, kaya ayaw nila sa akin. Kasi, nung naging kami, talagang huminto siya. Tapos, once in a while, umiinom siya. Tapos, once in a while, then pag nauhuli ko, titigil siya. Kasi may mga code din sila dyan. Code. Teka muna, code. So, may code sila sa Pulburon. Yes, meron. Yeah. Iba-iba. Yung isa, t-shirt, white shirt. Uy, white shirt. May code daw sila, white shirt ang pangalan. Hala. White shirt. Ilang kilo po ng white shirt? Hala. White shirt pala ang mga Hala. Diba? White shirt. Napakabadoy naman, white shirt. Buti pa yung si Maharlika may white powdery substance, WPS. West Philippines, hindi pala. White powdery substance. Diba? White shirt talaga. Hindi ba pwede Tide? May Tide ka ba dyan? Uy, magkano ang Ariel? Set yourself free. Uy, imagine for 10 years na pagsasama nila ni Tony Boy. 10 years, no? Of course, no? Kung 10 years, alam talaga yung mga ibang sikreto ni Tony Boy. Alam talaga kung ano ang galawan ng mga friendship inner circles ni Tony Boy. So, credible, posible ang babaeng ito. Kasi isinasalaysay niya ang mga nangyayari. Tapos may mga pa-code-code pa. Code libak-libak, code marites, code marisol. Totoong-too si Miss Cathy Kabibig from Nida Rivera. Students pala ang mga vangangero na yan. Voltes 5, V5. Diba? Experience is the best teacher. Hopefully, your experience can be your best teacher to change. Pero kung experience is the best teacher but you never change, ay nako, delikado, babalik lahat ng mga ginagawa mo. If only Inday Sara believes Duterte's advice. Yung nga sabi ng mga friends ko. Salamat din, kasalanan nito ni Sara. Oy, bakit? Si Sara kasi nagpauto si Sara sa mga taong ito.
Hinahalik-halikan lang ang kamay ni Sara. Pinuntahan lang sa Davao kasama si Manang Aimee. Naniwala agad. With open arms. Knowing VP Sara, BFF ni Aimee. Naniwala si VP Sara, mabuting tao, mabait na tao ito. At same ang vision, same ang mission nila sa buhay na iaangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nagkamali pala. Nagkamali pala si VP Sara. Kaya ngayon, VP Sara is now opening. VP Sara is now standing up. Sana tuloy-tuloy na ang pagtindig ni VP Sara kasi VP Sara maraming naniwala. VP Sara maraming bumoto kay Bongbong Marcos nang dahil sa'yo. Makonsensya ka sana dayo eh. Pasensya na kabibig ha. Sana ba maisip na ni VP Sara ba yung iba hindi sila bumoto kay Bongbong Marcos because they believe on Bongbong Marcos. They vote for Bongbong Marcos because VP Sara is endorsing and trusting Bongbong Marcos. Kasi because we trust VP Sara. So yung kung sino yung pinaniwalaan ni VP Sara at naniwala tayo na magaling si VP Sara, naniwala din tayo sa instinct, sa believe at sa respect ni VP Sara. Napaniwala din si VP Sara. Lahat tayo, pati si VP Sara, nabudol. Diba? Hindi nga siya naniwala. Alam na naman na napakagaling tactician si former President Rodrigo Duterte. Balik tayo sa t-shirt. Baka nagmansya na ang t-shirt ba? Sobrang daldal ko. Baka namansya na yung t-shirt, yung white t-shirt. Hindi pa pwede yellow yung t-shirt ba? Hindi